Ang Hajj ay ginagampanan minsan sa tanang buhay ng isang Muslim. Ito ay nagiging tungkulin kapag ang isang Muslim ay nasa tamang gulang at kaisipan, may magandang kalusugan at may gugulin sa paglalakbay. Sa bawat taon, may 2 milyong Muslim mula sa iba't ibang panig ng daigdig ang nagtungo sa Makkah. Ito ay nagbibigay pagkakataon sa iba't ibang lahi na magkita sa isa't isa. Ang Hajj ay nagsisimula sa 12 buwan ng kalendaryong Muslim. Ang kalendaryong ito ay nakasalalay sa buwan at hindi sa araw. Kaya naman ang Hajj at Ramadan ay maaaring mangyari sa panahon ng tag-init o taglamig. Ang mga naglalakbay ay may natatanging kasuutan. Isang payak na kasuutan na nag-aalis sa pagkakaiba ng uri at kultura bilang aral na ang lahat ay pantay-pantay sa paningin ng Allah. Ang mga seremonya ng Hajj na nababatay sa mga ginawa ni Abraham, sumasakanya nawa ang kapayapaan, ay kinabibilangan sa pag-ikot sa Kaaba ng 7 ulit. Ang paglalakad ng 7 beses sa magkabilang bundok ng Safa at Marwa kagaya ng ginawa ni Hagar nang siya ay naghahanap ng tubig. Pagkatapos nito ay ang pagtindig sa mga naglalakbay sa bundok ng Arafah at magkaisang manalangin at humingi ng kapatawaran sa Allah. Ang ganitong mga ritual ay nagbibigay din ng paggunita sa araw ng paghuhukom. Noong mga nakaraan taon, ang pagsasagawa ng Hajj ay sadyang napakahirap. Subalit sa ngayon, ang Saudi Arabia ay nagbibigay sa milyong-milyong naglalakbay ng masaganang tubig, makabagong sasakyan, at mga modernong pasilidad pangkalusugan. Ang pagtatapos ng Hajj ay isang pagdiriwang. Ito ay tinatawag na Idil Adha. Ipinagdiriwang ito ng lahat ng sambayanang Muslim sa buong daigdig na may pagdarasal, pag-aalay, pagpapakain, at pagbibigay ng mga regalo. Ang Idil Adha at ang Eid al-Fitr, isang pagdiriwang bilang paggunita sa katapusan ng Ramadan, ay 2 malalaking araw ng pagdiriwang sa kalendaryong Muslim. Sa kasalukuyan, ang 2 pagdiriwang na ito ay kabilang na rin sa mga opisyal na holiday sa Pilipinas. Ang mga pagdiriwang na ito ay sama-samang isinasagawa ng mga Muslim sa isang malawak na puok na nasasaksihan ng lahat ng tao at ginawa nila sa pamamagitan ng pagpupuri, pag-aala-ala, pagdarasal at pagdalangin sa nag-iisang tunay na Diyos ang Allah. Bilang pangwakas, aming inaanyayahan kayo sa pamamagitan ng mga salita ng Allah. Sabihin mo, O Muhammad, o angkan ng kasulatan, halina kayo sa isang salitang makatuwiran sa pagitan namin at sa pagitan ninyo, na wala tayong dapat sambahin maliban sa Allah, at huwag tayong magtambal ng anupaman sa Kanya, at huwag nating ituring ang ilan sa atin bilang mga Panginoon bukod sa Allah. Subalit sila man ay magsitalikod, magkagayon inyong sabihin sa kanila, kayo ay saksi na kami ay mga Muslim na tumatalima sa Allah. Quran chapter 3 verse 64.